Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Ismael. Taong 1988, San Isidro, Negros Occidental. Hindi kailanman inisip ni Ismael na ang katahimikan ng probinsya ang unang magbubunyag ng pinakamadilim na sikreto. Lumaki si Ismael na sanay sa ingay ng lungsod. Busina, sigawan, para magpapansin sa mga taong namimili. Ang buhay ni Ismael sa lungsod, sagana sa ingay ng paligid ng mga tao na tila hindi mahulugan ng karayom. Sa mga panong ito, magbabakasyon na si Ismael dahil natapos na ang kanilang pag-aaral sa taon na yun. Napagpa siya ng magulang na papuntahin sa lugar ng Lolo Berto sa San Isidro ng Negros. Hindi lubos na kilala ni Ismael ang lolo. Alam niyang nakatira ito sa Negros at minsan lang nilang binabanggit. Sinubukan ni Ismael na tumanggi na magbakasyon doon dahil nasanay na siya kung nasaan nakatira. Pinagalitan siya ng mga magulang at pinagsabihan. Wala naman itong nagawa kaya sumang-ayon na lamang. Pumunta siya sa baryo ng San Isidro para makasama si Lolo Berto. Ang buong akala ang pinakamahirap harapin ay ang pagkabagot. Hindi niya alam na mas mabigat pala ang katahimikan kaysa ingay, lalo na kapag may tinatago ang katahimikan na ito. Nang makarating sa lugar ng lolo, hindi niya lubos mapagtanto ang katahimikan ng lugar. Mas malala pa sa inaasahan. Makalipas ang 3 araw ng pananatili, para bang nasanay na siya sa katahimikan ng lugar. Hindi masyadong nagsasalita si Lolo Berto. Hindi ito ang uri ng katahimikan na mahiyain, kundi parang may pinipigilan. May mga gabi na nakaupo lang sa bangko sa ilalim ng punong balete, malapit sa bahay at nakatingin sa kawalan, na para bang may kausap na hindi nakikita. Kapag tinatanong niya ito, ngiting pilit lamang ang sagot sa kanya. May mga bagay, apo, na mas mabuti pang manatiling lihim. Akala niya nung una, karunungan lang ito ng matanda. Pero nagkamali si Ismael. Nang sumunod na gabi, hindi kagad makatulog. Tahimik ang paligid. Sobrang tahimik. Walang kuliglig, walang palaka. Parang pinigil ng gabi ang sariling paghinga. Lumalim pa ang dilim. May narinig siyang kaluskos sa labas ng bahay. Mabigat at mabagal. Parang mga paa na dahan-dahang naglalakad. Sumilip si Ismael sa bintana. Nakita niya si Lolo Berto sa labas ng bahay. Hubad ang pang-itaas. Payat ang katawan pero litaw ang mga ugat na parang gumagapang sa balat niya. Nakatayo sa ilalim ng buwan. At sa liwanag nito, may napansin siyang kakaiba sa katawan ni Lolo Berto. Ang baluktot na katawan ay naging tuwid. Naging matipuno. At higit sa lahat, naging patulis ang tenga. Kumunot ang noo ni Ismael. Pinagpawisan kahit malamig ang hangin. Bigla itong tumingin direkta sa bintana kung saan naroon si Ismael. Nagulat sa kanyang nakita. Napuno ng balahibo ang mukha ng matanda. Nang magtagpo ang mga mata, bigla itong tumakbo papunta sa likod ng bahay. Matapos nun, sinara ni Ismael ang bintana. Bumalik ito sa pagkakaiga ng nakatulala ang mga mata. Nanginginig pa ang katawan. Hindi nakatulog ng maayos si Ismael ng gabing yun. Kinabukasan, tinanong niya ang mga kapitbahay patungkol kay Lolo Berto. Iwas ang tingin ng mga kapitbahay hanggang sa may isang matandang babae ang bumulong sa kanya habang nag-iigib ng tubig. Hindi masama ang lolo mo, pero hindi siya katulad natin. Alam mo naman siguro ang ibig kong sabihin. Walang nakuhang malinaw na sagot si Ismael.
Sa halip nag-iwan lang ito ng mas maraming tanong sa isipan. Buong maghapon, paulit-ulit na bumabalik ang mga tingin ng mga kapitbahay, mabilis at puno ng pangamba. Parang may alam sila na hindi dapat sabihin sa isang bata. Pagsapit ng gabi, mas tahimik ang kanilang baryo kaysa sa nakasanayan. Maaga pa lang pinapatay na ang mga ilaw. Ang buwan ay kalahati lamang ang liwanag at ang anino ng mga puno ay humahaba sa lupa. Habang nakaiga si Ismael sa banig, may narinig siyang kakaibang tunog na hindi niya mawari kung ano. Parang pakpak na dumadampi sa hangin, mabigat at mabagal. Napahawak siya sa kumot, pilit pinipikit ang mga mata. Hanggang sa may kumalampag sa bubong. Gulat na gulat si Ismael. Tinignan ng buong lugar. Hinahanap si Lolo Berto. Tinawag ang pangalan pero hindi ito sumasagot. Ilang sandali pa napakalakas ng tunog sa bandang bubungan. Narinig niya ang kakaibang angil. Angil na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Umabot ang pagbubuno ng mga nilalang sa harap ng bahay. Sumilip si Ismael sa siwang ng bintana at nakita ang dalawang mabalahibong nilalang. Ang isa ay may pakpak na parang paniki. Ang isa naman, mabalahibong tao na may nguso ng aso. Sinunggaba ng aso ang nilalang at binali ang pakpak nito. Patuloy siya sa pagkagat sa braso ng nilalang. Matapos nun, dali-daling tumakbo ang kalaban papunta sa kakawyan. Hindi naman nagpauli ang isa. Dali-daling sumunod upang habulin ang kalaban. Putlang-putla ang mukha ni Ismael sa nasaksiyan. Napamura, gulong-gulo sa kaganapan. Anak ng put! Na! Ano yun? Ano ba yung nakita ko? Hingal na hingal si Ismael. Putlang-putla ang buong itsura. Nanginginig ang kamay. Pawis na pawis ang noo kahit malamig ang hangin sa paligid. Sinarado ang bintana. Sinandalan ang likuran nito. Pinakalma ang sarili. Ngunit sa katahimikan ng bahay mas lalong lumakas ang tibok ng kanyang dibdib. Tahimik na bumukas ang pintuan ng silid ni Ismael. Sa isang iglap may gumalaw na anino. Nakita si Lolo Berto. Nakangiti ito sa kanya habang papasok ng kwarto. Ayos ka lang ba, Apo? Huwag mo nang pansinin yon. Sige na, matulog ka na. Huwag pansinin, Lolo. Ano po ba yung nakita ko? Huwag mo nang alamin, iho. Sige na, matulog ka na. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Nakatitig si Ismael sa likod ng lolo habang papasok sa kwarto. Mabagal ang lakad. Parang hindi tumatama ang mga paa sa sahig. Ang ngiti ni Lolo Berto ay hindi nawala. Ngunit may kung anong malamig na hindi niya maipaliwanag. Humiga si Ismael, ngunit nanatiling bukas ang kanyang mga mata. Ang mga salita ng lolo, paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Ano daw? Huwag mo nang alamin. Huwag mo nang alamin. Paano kung hindi aalamin yun? Dito nagsimula ang kirot ng kuryosidad. Hindi natakot, kundi pangangailangan na malaman ang katotohanan. Sa ilalim ng kama may napansing kakaiba. Isang lumang baul na natatakpan ng alikabok. Ngayon lang ito nakita. Dahan-dahang hinila palabas. Sa loob, may mga anting-anting na yari sa buto. Mga peraso ng tuyong dahon na tinahi sa pulang sinulid. Isang lumang kwintas na may ngipin ng hindi mawari na kung tao ba o sa hayop. Sa pinakailalim ng baul, may kupas na maliit na libreta. Nang buksan ito, bumungad ang mga nakasulat na letra na yari pa sa dugo. Ang mga bantay sa labas, hindi nila lang na dapat katakutan. Sila ang mga nagbabayad ng utang. Napatigil si Ismael.
nang marinig ang tinig sa likod. Sabi ko sa'yo, iho huwag mo nang alamin. Unti-unting umangat ang anino ng lolo. Naging mas mahaba at malaki. May mga hugis na hindi mukhang tao. Bumungad sa kanya ang anyo ni Lolo Berto, isang ganap na gabunan. Nang sandaling iyon, naunawaan ni Ismael ang katotohanan na pilit na tinatago sa kanya. Nanlaki ang mga mata, ngunit bumalik naman kaagad sa pagiging tao ang matanda. Tumawa ito ng malakas. Nanatiling nakatitig si Ismael. Hindi makasigaw, hindi makagalaw. Parang sinakal ang lalamunan habang ang malakas na tawa ng matanda ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Maya-maya pa humupa ang halakhak. Muling bumalik sa maamong muka si Lolo Berto, pero alam ni Ismael na isa lamang itong balat. Ngayon naintindihan mo na, apo. Hindi ako basta matanda lang. Lumapit sa kanya si Lolo Berto. Dahan-dahan, tila iniiwasang masindak ang apo. Ako ay isang gabunan, isang aswang na nabubuhay sa pagitan ng pagiging tao at ng dilim. Hindi ako basta-basta pumapatay. Yung nakita mo kanina, isang aswang na kung tawagin ay wakwak. Balak niyang ikaw ang biktimahin. Hindi niya naramdaman ang mga bakas ko sa paligid, kaya yon ang sinapit niya. Naupo si Ismael sa kama. Nanginginig pa rin ang katawan. Kung aswang ka, Lolo, hindi mo naman ako kakainin, oh. Kakainin. Malabong mangyari yon, apo. Ikaw ang pinakamamahal ko sa lahat. Poprotektahan kita kahit ano pa ang mangyari. O siya, matulog ka na. Napanatag si Ismael sa sinabi ng matanda. Ilang minuto lang, nakatulog na kagad ito. Kinabukasan paggising niya, nakita si Lolo Berto na nagkakape habang kausap ang mga kapitbahay. Habang patuloy ang pagkakape ni Lolo Berto, ang masayang kwentuhan ng mga kapitbahay, unti-unting bumalik sa alaala ni Ismael ang isang detalye na hindi kagad napansin. Madaling araw pa lang, bago sumikat ang araw, napansin na ng matanda ang mga kalalakian. Panay ang pagdaan sa harapan ng bahay. Paulit-ulit na tila may binibilang. Minsan 2, paminsan ay 3. Ngunit iisa ang anyo. Tahimik, seryoso, at laging sinusulyapan ang loob ng bakuran. Ang yabag ng mga paa ay marahan, halos walang tunog. Ngunit sapat upang magising ang matandang hindi natutulog ng mahimbing. Mula sa bintana, pinagmasdan sila ni Lolo Berto habang hawak ang tasa ng kape. Sa bawat pagdaan nila mas matindi ang kanyang kutob. Hindi sila taga rito. Nang sumikat ng araw saka lamang sila tumigil sa pagdaan at pumwesto sa hindi kalayuan. Wari ba nag-aantay? Doon pa lamang lumabas si Lolo Berto. Nakipag-usap sa mga kapitbahay. Nagkunwaring karaniwan ang lahat na tila ba walang bantang nakaamba. Ngunit sa likod ng maamong ngiti, alam na ng matanda ang katotohanan. Hindi aksidente ang kanilang presensya. May hinahanap ang mga ito. At sa bawat pagdaan nila sa harap ng bahay mula pa madaling araw, mas lalong nagiging malinaw kay Lolo Berto. Malapit na ang sandaling kailangan niyang tuparin ang pangako kay Ismael. Ang pangakong yon ni Lolo Berto kay Ismael, hindi lang basta salita ng isang matanda, isa itong panata ng dugo. Nang gabing yun, nang sabihin ni Lolo Berto, poprotektahan kita kahit ano pa ang mangyari. Ang ibig niyang sabihin, si Ismael ay hindi maaaring galawin ng alinmang nilalang, mapatao man o hindi. Habang siya ay buhay pa, hanggat nasa paligid niya ang matanda.
Bilang isang gabunan, may kakayahan si Lolo Berto na magtali ng isang sumpang panangga. Isang sinaunang kasunduan na nag-uugnay sa kanyang sariling lakas kapalit ng kaligtasan ng apo. Ang ibig sabihin, kung may sino mang magtatangkang saktan si Ismael, mga aswang, mangkukulam, o kahit iba't ibang uri ng nilalang at elemento, siya ang tatanggap ng sugat. Siya ang tatanggap ng sumpa o ng kamatayan kung kinakailangan. Kaso nga lang may kapalit ang pangakong ito. Sa sandaling tuluyang maubos ang lakas si Lolo Berto o hindi kaya kapag iniwan niya ang baryo, mawawala ang panangga. At sa oras na yun, si Ismael ay haharap sa mundo na dati nakatago sa kanya. Kaso nga lang, gising na ang mga matang nagmamasid. Sa sandaling yon nakaupo si Lolo Berto sa lumang bangko sa harap ng bahay, payapang umiinom ng kape. Dumating na ang katiyakan na matagal niya nang inaasahan ngunit pilit iniiwasan. Hindi nakutob at lalong hindi na hinala. Alam niya na, ang mga lalaking nagmamasid ay hindi basta usosero, hindi rin mga karaniwang tao ng baryo. Sa bawat pagdaan nila mula pa madaling araw, may iniiwan silang bakas na tanging isang gabunan lamang ang makakaramdam. Amoy ng dugong nanunuyo sa hangin, galit na kinikimkim at panatang hindi pinapasawalang bisa ng umaga. Mga kaanak sila ng wakwak na pinatay niya kagabi. Naalala ni Lolo Berto ang nagdaang gabi ng sandaling tuluyan niyang tinapos ang buhay ng nilalang. Ang wakwak ay hindi nag-iisa. Hindi kailanman nag-iisa ang mga ganong uri. Ang dugo nila ay parang ugat ng punong balete. Kapag pinutol mo ang isa, gumigising ang bagong sistema. Sa Kakawyan, sa ilalim ng buwan doon nangyari ang lahat. Ang wakwak ay bumaba mula sa ere, ngunit mas mabangis ang anyo ng matanda. Mas biyasa kumpara sa nilalang. Nagmakaawa ang wakwak sa kanya. Nag-iwan ng malakas na atake si Lolo Berto. Bumagsak ang wakwak. Nanginginig, sumisigaw hanggang sa tuluyang tumahimik. Ngunit bago pa man tuluyang mamatay ang nilalang, nakaramdam si Lolo Berto ng paggalaw sa dilim. May mga matang nakakita. Alam na ang tunay na katauhan ni Lolo Berto. Pagpasok ng bahay, tahimik na sinarado ni Lolo Berto ang pintuan. Ngumiti siya. Hindi na siya nagkunwari pa. Tinawag niya si Ismael at pinaupo sa gitna ng sala. Makinig ka. Ano man ang mangyari mamaya, huwag kang lalabas. Nariyan sa labas sa mga kalahi ng pinatay ko. Mukhang hindi sila natitinag. Pagsapit ng dapit hapon nagbago ang paligid. Tumigil sa paghuni ang mga ibon. Ang hangin ay bumigat. Ang araw ay tila nagmamadaling lumubog. Parang ayaw masaksiyan ang mangyayari. At nang sumapit ang dilim, naglakad si Lolo Berto palayo sa pintuan. Ang bawat takbang ay mabigat. Tila sinasalubong ng lupa ang kanyang mga paa. Sa mata niya, unti-unting sumisiklab ang dilaw na liwanag. Hindi apoy, kundi gutom ng isang gabunan. Isang sinaunang anyo ng aswang na mas mabangis pa sa takot na ibinubulong ng mga alamat. Ang dapit hapon, tuluyang nagdilim ang paligid kahit hindi pa ganap ang gabi. Mula sa kalayuan narinig ng matanda ang sigaw na tanging siya lamang ang nakakapansin. 3 nilalang ang sabay-sabay na bumaba sa puno. Ang mga pakpak ay tila balat ng patay. Ang mga mata ay purong itim. Naaamoy nila ang dugo ng kalahi na pinatay ni Lolo Berto. At ngayon, singil ang hinahanap. Ngumiti si Lolo Berto, isang ngiting galak. Oh, nandito na kayo. Pero nahuli ng dating. Bigla siyang naglaho sa paningin. Hindi sa bilis, kundi sa paglusaw ng anyo. Ang likod ay bumuka. Tumubo ang maiitim na balahibo. Naging mas mahaba at malapad ang katawan. Humaba ang mga kamay.
Ang mga kuko ay napakatalim, ganon din ang kanyang pangil. Sumugod ang unang wakwak. Ang bibig ay bumuka hanggang sa dibdib. Ngunit bago pa man ito makasigaw, sinunggabad ito ni Lolo Berto sa leeg. Pinilipit ang ulo at sa isang iglap, naputol ang buto. Hindi niya ito kinain. Sinipsip niya ang anino at kaagad nalanta ang katawan na parang balat na iniwanan ng kaluluwa. Ang ikalawa, mas matalino. Biglang lumipad sa himpapawid. Tumalon si Lolo Berto. Lampas tao ang taas. Hinila pababa ang wakwak sa pakpak. Isinubsob sa lupa. Bumuka ang dibdib. Hindi para kumagat kundi para lunukin ang hininga ng kalaban. Nang mawala ng hininga ang wakwak, nagliyab ang katawan nito mula sa loob hanggang sa maging abo. Ang huli ay umatras. Nanginginig, ngunit galit ang pumalit sa takot. Galit na galit at umangil ng napakalakas. Lumapit ang matanda sa uling wakwak na natitira. Umatras naman ang nilalang habang umaangil. Ang kahantungan mo, kapareho lang sa mga kasama mo. Huwag ka nang pumiglas. Tanggapin mo na ang kamatayan. Matapos magsalita, bigla itong sumunggab. Hinayaan lamang ito ng matanda. Tinamaan siya, pero walang naging epekto. Hinawakan ito sa leeg, binalibag sa lupa. Mabilis niya itong binalian ng leeg. Ang anino ng wakwak ay natunaw sa kanyang katawan. Mula sa siwang ng bintana, nasaksiyan ni Ismael ang lahat. Nakita niya kung paanong nilamon ng dilim si Lolo Berto at kung paanong ang tatlong wakwak naglaho na parang kailanman ay hindi umiral. Doon niya naunawaan, may mga gabi na hindi dapat alalahanin. Pagdating ng umaga, para bang walang nangyari sa buong lugar. Maging ang mga tao sa baryo nararamdaman niya na alam nito ang sekreto ng lolo, pero mas pinipili nila na hindi magsalita. Si Lolo Berto ay bumalik sa dating gawi. Nagwawalis sa umaga, nag-aayos ng bakod, umuupo sa bangko tuwing dapit hapon. Sa mata ng iba, isa lamang siyang tahimik na matanda. Ngunit para kay Ismael, bawat kilos nito ay merong kakaiba. Kapag tumitingin si Lolo Berto sa malayo, hindi yun pag-iisip, kundi napapansin ito ni Ismael na parang nakikinig sa paligid. Kapag humihinto siya sa pagwawalis, hindi ito pagod, kundi may nararamdaman siya sa paligid. Naintindihan ni Ismael kung bakit siya pinadala ng mga magulang sa baryong yun. Nung una, inakala niyang tinapon lang siya sa lugar upang ilayo sa gulo ng lungsod. Wala siyang reklamo, pero may tanong na hindi masagot. Bakit kailangan pa siyang ipadala sa isang lugar na halos nakalimutan na ng mundo? Ngayon malinaw na sa kanya ang kasagutan. Hindi naroon para magbakasyon lamang. Naroon siya upang makita, para matuto sa mga bagay na hindi sinasabi, mga bagay na hindi pinaniniwalaan. Sa bawat gabing dumaraan, mas naging sensitibo si Ismael sa paligid. Napansin niyang may mga yabag na naglilibot sa bahay. May mga sandaling biglang lumalamig ang hangin kahit walang ulan. At may mga panahon, nagigising siya sa kalagitnaan ng gabi. Hindi dahil sa panaginip, kundi dahil may katahimikang masyadong buo. Parang may pumipigil sa lahat ng tunog. Isang hapon habang nakaupo si Ismael sa tapat ng bahay, may napansin siyang kakaiba. Isang matandang lalaki ang naglalakad sa gitna ng daan. May tungkod na yari sa itim na kahoy. Mabagal ang hakbang, ngunit ang bawat tapak ay parang may bigat. Hindi siya humingi ng tulong, hindi rin siya tumitingin sa paligid. Diretso lang ang lakad patungo sa bahay ni Lolo Berto. Napatayo si Ismael, hindi niya alam kung bakit. Pero ramdam niya na hindi ordinaryo ang dayuhan. Ang anino ay hindi normal. Merong kakaiba. Kahit terik ang araw,
Hindi siya lubusang tinatamaan ng liwanag. Nang huminto ang matanda sa harap ng bahay, lumingon ito diretso kay Ismael. Walang ngiti. Seryoso ang muka. Ngunit sa isang igla, naramdaman ni Ismael ang takot. Lumabas si Lolo Berto. Nagtagpo ang mga mata. Walang salitang binitawan, ngunit ang hangin ay muling bumigat. Tulad ng gabi na dumating ang mga wakwak. Alam na ito ni Ismael. Sa ganitong larangan ay walang tunay na katapusan. Meron lang nagpapahinga. Wika ni Lolo Berto. Ngumiti ang dayo. Isang ngiti na walang init. Napakuyom ang kamay ni Lolo Berto. Sa unang pagkakataon nakita ni Ismael ang bakas ng pag-aalala sa kanyang muka. Hindi takot, kundi pagkilala. Parang narinig niya ang pangalan ng isang bagay na matagal nang inaasahan. Dumaan ba siya dito, Doro? Tanong ni Lolo Berto. Oo, at hindi siya nag-iisa. Tugon ni Tandang Doro. Walang dagdag na paliwanag. Lumakad ang dayuhan palayo. Iniwan ang matandang may katanungan. Kinagabihan hindi nakatulog si Ismael. Nakaupo siya sa kama. Pinapakinggan ang katahimikan. Hindi niya alam kung ano ang paparating. Ngunit alam niya na meron. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya gustong pumikit sapagkat natutunan niya na ang hindi pagtingin ay mas mapanganib kaysa sa pagharap. Lumapit si Lolo Berto sa kanyang silid. Tahimik siyang nagsalita. May mga bagay na hindi mo na dapat pang malaman. Pero darating ang araw na kakailanganin mong umunawa. Tumingin si Ismael sa matanda. Kaya pala ako narito. Tumango si Lolo Berto. Sa dulo ng baryo, may mga nilalang na muling gumagalaw. Isang banta sa atin at sa mga tao dito sa baryo. Ilang mga araw mula ngayon, huwag ka na munang lumayo dito sa bahay. Hindi ka nila sasaktan kapag narito ka. Sapat na ang panahon upang mabuo ang katotohanan at darating ang panahong kailangan maunawaan ni Ismael kung bakit siya pinadala sa baryo ni Lolo Berto, malayo sa lungsod, malayo sa ingay at mas lalong malayo sa mga mata ng karaniwang tao. Hindi siya pinadala roon para lamang magbakasyon. Pinadala siya upang malaman ang katotohanan na umiiral sa mundo. Bago ka pa man makarating dito sa baryo, Apo, nag-usap na kami ng mga magulang mo. Nung una, hindi ako pumayag sa kanilang gusto. Masyadong delikado ang lugar. Nakita mo naman yon, hindi ba? Isinantabi ng iyong mga magulang ang usaping yon dahil gusto nilang malaman kung gaano kadelikado ang mundo at sa kung paano mo ito haharapin sa pag-usad ng panahon. Matapos magsalita ng matanda, tumahimik ito sandali at nakaramdam sa paligid. Naramdaman niyang nag-iba ang simoy ng hangin. Si Lolo Berto ay hindi basta-bastang gabunan. Sa mundo ng mga aswang ay may ranggo, may edad at may reputasyon. Ang mga wakwak ay mga ngaso. Ang mga manananggal ay mandaragit. Ngunit ang mga gabunan, sila ang mga tagapagpatupad ng utos. Hindi sila basta pumapatay. Sila ang humahatol sa mga makasalanan. Si Lolo Berto ay isa sa mga gabunang tagahatol, pero mas pinili niyang mamuhay ng normal, payapang nakikisalamuha sa mga tao. Ngunit ang kapayapaang ito, nabasag nung gabing pinatay niya ang isang wakwak. Isang pagkakamaling alam niyang may kapalit. Ang dugo ng wakwak ay parang apoy na sinindihan sa dilim. Tumatawag ito at may nakakarinig. Hindi lamang ang mga wakwak ang nakaramdam ng ginawa ni Lolo Berto. Sa malalayong pook, sa mga lugar na hindi minapa ng tao, may 3 gabunan na matagal nang nagbabantay sa mga galaw niya. Hindi sila kaaway, hindi rin sila kaibigan. Sila ang tinatawag na mga tagamasid,
mga gabunang piniling magtago bilang tao, kundi manatiling nilalang ng gabi. Si Amarok. Si Amarok ang pinakamatanda sa tatlo. Ang kanyang katawan ay parang pinagtagpi-tagping balat ng kalabaw. Ang titig niya ay parang lupa na gumuguho. Siya ang tagapag-ingat ng alaala. Alam niya ang kasaysayan ng bawat gabunan, bawat paglabag, bawat pagtakas. Siya ang unang nakaalam na muling gumalaw si Lolo Berto matapos ang mahabang katahimikan. Ang ikalawa ay si Liria. Si Liria ay bihira sa kanilang lahi, isang gabunang may anyong pambabae. Mabilis, tahimik at mapanuri. Siya ang tagamasid ng dugo. Sa isang sulyap, alam niya kung may bahid ng sumpa ang isang bata. Siya ang unang nakaramdam kay Ismael, hindi bilang banta, kundi bilang posibilidad. Ang ikatlo ay si Karnak, ang mandirigma. Ang kanyang anyo ay halimaw na halos hindi na kayang magpanggap bilang tao. Siya ang tagapuksa kapag may gabunang lumalabag sa mga lumang kasunduan. Sa kanya ipinadala ang utos. Bantayan si Lolo Berto at kung kinakailangan wakasan siya. Nang dumating ang tatlong wakwak upang gumanti, pinanood lamang ng tatlong gabunan ang laban. Hindi sila tumulong, hindi rin sila humadlang. Para sa kanila ito ang pagsubok. Kung karapat dapat bang manatili si Lolo Berto sa mundong ginagalawan ng mga tao. At nang makita nila kung paano niya nilamon ang anino ng wakwak, kung paano niya hinila ang kaluluwa ng walang kahirap-hirap, doon nila naunawaan na hindi pa siya nawawala. Ngunit higit sa lahat nakita nila si Ismael, isang batang hindi gumalaw, hindi tumakbo at hindi sumigaw, hindi nawala ng ulirat. Ang ganitong mga mata na nakakakita at hindi bumabali ay bihira at delikado. Sa mga gabunang katulad ni Amarok, Liria at Karnak, malinaw ang palatandaan, may hinahandang pamana si Lolo Berto. Hindi ito biglaang pasya. Matagal na itong inihahanda ng matanda bago pa dumating ang mga wakwak, bago pa ipadala si Ismael sa baryo. Sa bawat gabing pinipili ni Lolo Berto na manatiling tao, may kapalit ito na panghihina. Alam niyang darating ang araw na hindi niya na kayang magbantay, at kapag dumating yun, kailangan ng papalit. Hindi mas mabangis, kundi mas marunong umunawa. Si Ismael ang sagot. Hindi dahil sa dugong lamang, kundi dahil sa kanyang katahimikan. Ang pagiging gabunan ay hindi basta lakas o gutom. Isa itong pasaning kaalaman, ang kakayahang makita ang dilim at piliing wag maging bahagi nito. At sa lahat ng nasaksiyan ng mga gabunan, si Ismael lamang ang hindi natinag, hindi bumaling ang tingin at hindi nagsara ng isipan. Isang gabi, inamin ni Lolo Berto ang katotohanan. Hindi ka pinadala ng magulang mo dito upang magbakasyon. Ito ang pinakarason kung bakit ka pinadala. Alam nila ang tunay na dahilan kung bakit ka pinadala ng anak ko dito. Ang kaibahan lang, alam din nila na ikaw ang magpapasya kung anong landas ang tatahakin mo. Hindi kaagad sumagot ang bata. Doon na napagtagpi-tagpi ng bata ang rason. Alam niya ang bigat ng sinasabi nito. Hindi ka magiging katulad ko. Hindi ka kakain ng anino. Hindi ka maghahanap ng dugo. Ang ipapasa ko sa iyo, ang pagiging gabunan na marunong pumigil. Tahimik ang paligid. Maging ang hangin ay tila nakinig. Sa malayo tumango si Amarok. Ngumiti si Liria. At si Karnak sa unang pagkakataon ay umatras. Alam nilang walang panganib. Ang pamana ay hindi paghahari, kundi pagpapatuloy. Nang sandaling yun, napagtanto na ang batang minsang pinadala upang magbakasyon, ito pa ang magiging tagapamagitan. Matagal nang alam ni Lolo Berto na darating ang araw na hindi halimaw ang haharap sa kanya kung hindi ang sariling lahi. Hindi wakwak o hindi manananggal, kundi ang mga gabunan,
mga nilalang na minsan niyang itinuring na pamilya, at ngayon unti-unting naging tagapagpasya ng kanyang nakaraan. Noon, bago pa siya mamuhay bilang tao, si Lolo Berto ay bahagi ng isang lihim na samahan ng mga gabunan na kung tawagin ay balangay ng gabi. Hindi sila basta mga mangangaso. Sila ang nagtatakda kung aling baryo ang dapat manatiling ligtas, kung alin ang dapat ialay upang mapanatili ang balanse. Walang awa ang batas ng balangay. Kapag may lumabis, may kailangan magbayad. At si Lolo Berto ang unang tumanggi. Sa isang gabi na tinakdang ialay ang isang buong pamayanan ng mga bata, matatanda. Buong puso siyang lumaban sa pasya ng balangay. Nilabag niya ang kautusan at lihim na binalaan ang mga tao. Nang gabing yun, walang dugong nainom ang mga gabunan, walang sigaw na umalingaw-ngaw, at doon na nagsimula ang galit. Para sa balangay, ang ginawa ni Lolo Berto ay hindi awa, kundi pagtataksil. Mula noon pinili niyang iwan ang samahan, putulin ang ugnayan at mamuhay bilang tao. Ngunit ang ganitong pagpapasya ay may presyo. Ang balangay ay hindi nakakalimot, hindi rin sila nagpapatawad. Sa una ay hindi sila kumilos. Hinayaan nilang tumanda si Lolo Berto, humina at magkubli. Ngunit sa bawat wakwak na pinapatay niya, sa bawat baryong pinoprotektahan, muling bumubukas ang sugat ng nakaraan. Para sa mga gabunang nanatili sa balangay, ang kanyang pag-iral ay paalala ng kanilang kahinaan na may gabunan na piniling maging iba at nabuhay. Unti-unti nilang ipinaramdam ang presensya. May mga gabing nawawala ang bantay ng gabi. Walang bakas ng laban. May mga panahong nagigising si Lolo Berto na may marka sa lupa, mga tanda ng lumang sumpa ng balangay. At sa hangin may amoy ng dugo, sariwang dugo. Alam ni Lolo Berto ang ibig sabihin nito. Hinahabol na siya. Ngunit hindi lamang siya ang punterya. Nang malaman ng dating samahan ng tungkol kay Ismael, isang batang may dugong gabunan, lalo silang nanggalaiti sa galit. Para sa kanila, ang bata ay patunay na nabigo si Lolo Berto na putulin ang sumpa. At higit pa roon, isang panganib, isang gabunan na maaaring pumili ng landas, mas mapanganib kaysa sa pagtakas. Hindi natin siya papayagang magmana. Ang awa ay sakit, at ang sakit ay kailangang putulin. Nagsimula ang kanilang huling galaw. Dahan-dahan, parang paglapit ng gabi, sapagkat ang mga gabunan ay marunong maghintay. Alam ni Lolo Berto, sa ikabuturan ng kanyang pagkatao, na ang huling laban ay hindi para sa kanyang buhay, kundi para sa karapatan ni Ismael na pumili ng magiging pasya. Ayon kay Lolo Berto, ang pinuno ng samahan ay hindi tinatawag sa iisang pangalan. Kilala siya bilang Apo Kaluman. Isang pangalang binibigkas lamang kapag kinakailangan, sapagkat ang pagbanggit nito ay tila panata ng dugo. Si Apo Kaluman, isang purong gabunan na hindi kailanman namuhay bilang tao. Hindi siya nag-anyong tao upang magtago. Ginagamit lamang niya ang anyong tao upang magbalat kayo. Sa likod ng kanyang balat ay hindi laman, kundi gutom na hinubog ng mga siglo. Ang kanyang mga mata ay walang refleksyon. Ang uri ng gabunan ni Apo Kaluman ay tinatawag na tagapagbantay o tagahatol. Ang mga tagapagbantay, hindi pumapatay dahil sa gutom o galit. Pumapatay sila dahil sa paniniwala. Paniniwalang ang mundo ay dapat manatiling nakahaligi sa dilim upang hindi tuluyang gumuho. Para sa kanila, ang awa ay paglabag, ang pagpili ay kahinaan, at ang pag-ibig sa tao, isang sakit na dapat sunugin bago kumalat. Noon pa man, si Apo Kaluman ang nagtakda ng mga alituntunin ng samahan. Siya ang nag-utos kung aling baryo ang aalayan, kung alin ang dapat umatras, at kung sino ang dapat burahin
sa alaala ng gabi. Sa kanyang pamumuno, naging tahimik ang mundo, ngunit ang katahimikan ay bunga ng takot. Si Lolo Berto ang unang tumanggi sa kanyang kautusan. Hindi ito nakalimutan ni Apo Kaluman. Para sa kanya, ang pagtataksil ni Lolo Berto ay hindi personal. Ito ay banta sa kaayusan. Sapagkat kung may isang gabunang kayang tumanggi, maaaring may sumunod. At kapag merong susunod, babagsak ang balanse ng kanilang samahan na matagal niya nang binabantayan. Kaya nang mabalitaan niya ang tungkol kay Ismael, tumibok muli ang gutom na matagal nang tahimik. Ang bata ay hindi lamang pamana, isa siyang banta. Sa pagkakaroon ng pagpili, dito masisira ang ating samahan. Wika ni Apo Kaluman sa dilim. Nang sandaling yon, binaba niya ang hatol. Hindi digmaan at hindi lantaran. Ngunit ang paglapit ng balangay ay nagsimula ng tahimik, sistematiko at walang pag-aalinlangan. Sapagkat kapag gumalaw ang isang tagapagbantay, hindi siya humihinto hanggat hindi napapantay ang lahat. Matagal nang ramdam ni Lolo Berto ang paglapit ng panganib. Ngunit dumating ang isang gabi na naging malinaw ang lahat. Hindi na ang mga hinala, hindi na ang mga palatandaan. Dumating na ang balita na dala ng hangin. Ang pakiramdam na may isang dilubyong darating. Alam niya na ang plano ng kanyang dating samahan. Ang balangay ng gabi, hindi darating upang makipag-usap. Darating sila upang burahin ang baryo, ang alaala ng kanyang pagtanggi at ang batang patunay ng kanyang pagpili. Si Apo Kaluman mismo ang mamumuno. Kapag gumalaw ang isang tagapantay, wala itong iniiwang saksi. Nang gabing yon, tumayo si Lolo Berto sa gitna ng bakuran, nakatingala sa buwan. Hindi niya tinangkapang magtago bilang tao. Ang kanyang anino ay humaba, bumigat, muling nag-anyong gabunan upang manindigan. At eto na kayo. Wika ni Lolo Berto. Doon nagpakita ang tatlong matagal nang nagmamasid. Ang una ay si Amarok. Lumitaw sa lupa mismo. Tila hinugot mula sa alaala ng mundo. Sumunod ay si Liria, na bumaba mula sa anino ng puno. Halos hindi siya maramdaman, ngunit ang hangin ay biglang tumalim. Senyales ng isang gabunang sanay sa tahimik na pagpatay at mas tahimik sa paghusga. Ang huli ay si Karnak, na dumating na parang lindol. Ang lupa ay bagyang yumanig sa bawat takbang niya. Ang mga kuko, nagmamarka sa bato. Siya ang lakas na pinipigil, ang galit na piniling wag pumutok hanggang sa ngayon. Hindi sila nagtanong, hindi sila humingi ng pahintulot. Hindi ito paglabag. Ito ay pagwawasto. Wika ni Amarok. Tumango si Lolo Berto. Alam niyang hindi siya karapat dapat humingi ng tulong, pero binigay ito sa kanya hindi dahil sa pagkakaibigan, kundi dahil may mas mali. Mula sa siwang ng bintana, nasaksiyan ni Ismael ang lahat. Nakita niya kung paanong ang tatlong gabunan pumwesto sa paligid ng baryo para magbantay. Nakita niyang kung paanong si Lolo Berto tumayo sa gitna para humarap. At sa mga mata ng bata, malinaw ang katotohanan. Ang laban na paparating, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa karapatang pumili ng landas. Sa malayo, gumalaw ang mga puno. Isang katahimikan. Katahimikang masyadong maayos, masyadong pantay. Sa gitna nito, lumitaw si Apo Kaluman. Tuwid, walang bahid ng pag-aalinlangan. Huminga ng malalim si Lolo Berto. Ismael, ano man ang mangyari, tumingin ka. Huwag na huwag kang tatalikod. Wika ni Lolo Berto. Nang gabing yun, sa ilalim ng buwan na walang kinikilingan, nasaksiyan ni Ismael ang simula ng huling laban.
Hindi lamang na mga gabunan, kundi ng dalawang paniniwala na hindi maaaring magsabay sa bawat gabing dumadaan. Sumabog ang gabi nang tuluyang bumaba ang balangay ng gabi sa baryo. Hindi sila dumating ng sabay-sabay. Isa-isang lumitaw mula sa mga anino, mga gabunang hindi nagtatago ng anyong tao. Ang hangin ay napunit ng sigaw. Mga aswang na matagal nang kumikimkim ng galit kay Lolo Berto. Sa unang bugso pa lamang, dumugo ang kadiliman. Si Lolo Berto ang unang kumilos. Hindi na siya nagdalawang isip. Sa kanyang pagpapalit ng anyo, sumugod ito at sa bawat galaw niya ay may bumabagsak. Mga wakwak na inutusan ng balangay upang magsilbing pang-ubos. Mga mangaso na inakalang mahina na ang matanda. Nagkamali sila dahil inabisuan na ng matanda ang lahat ng tao sa kanyang baryo na lumisan na muna pansamantala. Naintindihan nito ng mga kabaryo kaya umalis ng walang imik. Isa-isang napunit ang mga pakpak. Isa-isang hinila ang mga anino palabas ng katawan. Hindi sigaw ang nangingibabaw, kundi pagkabasag. Parang mga sumpa na matagal nang nag-aantay ng wakas. Sa bawat aswang na bumabagsak, lalong tumitibay ang tindig ni Lolo Berto. Ngunit ramdam niya na hindi ito sapat. Masyado silang marami. Doon gumalaw ang tatlong gabunan. Lumabas na sila upang tulungan ang matanda. Si Karnak. Sumunod si Liria at Amarok. Mabilis silang pumasok sa digmaan. Pinagpapapatay ang mga aswang na nagtangkang palibutan si Lolo Berto. Bagaman kabilang sila sa balangay, meron silang paninindigan na ang mali ay mali. Sa gitna ng lahat ng ito, nasaksihan ni Ismael ang digmaan ng dilim. Hindi siya gumalaw, hindi siya pumikit. Nakita niyang kung paanong ang gabi ay unti-unting naging kulay pula sa kanyang paningin dahil sa dugo ng labanan. At doon, sa gitna ng naglalagablab na apoy, lumitaw muli si Apo Kaluman. Hindi siya nagmadali. Sa bawat takbang niya tumigil ang laban sa kanyang paligid. Ang mga aswang ay umatras. Ang balangay ay sumuko. Huminto si Lolo Berto. Nagkatinginan silang dalawa. Ang gabunang tumanggi sa utos at ang gabunan na hindi kailanman nag-alinlangan. Tapos na ang pagtatago. Ibalik mo ang dapat ibalik. Humakbang si Lolo Berto pasulong. Duguan ngunit tuwid ang tindig. Hindi na ako kabilang sa'yo at hindi mo na kukunin ang baryong ito. Sandaling katahimikan ang pumalahaw. Itinaas si Lolo Berto ang kanyang kamay. Apo Kaluman, hinahamon kita ng duelo. Tayong dalawa lamang. Wika ni Lolo Berto. Umalingaw-ngaw hanggang sa pinakadulo ng dilim. Sa unang pagkakataon ngumiti si Apo Kaluman. Sa gabing yun sa harap ng isang batang nakakita, magsisimula ang laban na magtatakda kung alin ang mananaig, ang batas ng dilim o pagpiling tumigil. Humakbang si Apo Kaluman papasok sa bilog na ginawa ng mga gabunan sa gitna ng baryo. Sa bawat takbang niya nagiiwan ng usok. Inuunat ang sarili upang maganda sa laban. Tumayo si Lolo Berto. Tumayo sa tapat. Duguan. Hinihingal ngunit matatag. Hindi niya pinalaki ang anyo. Hindi niya pinalabas ang buong wangis ng isang gabunan. Pinili niyang manatili sa ulirat at merong sapat na lakas para lumaban. Hanggang dito na lang. Bumalik ka sa samahan at maaari pa kitang mapatawad. Hindi sumagot ang matanda. Nang makita nito ang katatagan, bigla siyang sumugod. Sa unang salpukan ay parang banggaan ng dalawang dambuhalang nilalang. Naglaho ang tunog. Tinamaan si Lolo Berto. Napaurong, ngunit hindi bumagsak. Tinamaan din si Apo Kaluman. Napaurong din ito.
Nagbago ang taktika ni Lolo Berto. Hindi niya sinabayan si Apo Kaluman. Sinundan niya ang puwang sa pagitan ng pag-atake nito. Sa sandaling huminto, doon siya gaganti. Binalibag ang katawan ng kalaban. Hawak-hawak niya ito sa leeg. Hindi ka nasasanay sa pagtanggi. Hindi mo pa rin ba naiintindihan na ang aking ginawa ay hindi para sa akin? Wika ng matanda. Dito na lumabas ang tunay na anyo ni Apo Kaluman. Isang gabunan na may anyong mas mabigat pa kaysa kay Lolo Berto. Biglang humaba ang mga ngipin nito. Ang nguso ay biglang humaba na parang aso. Doon kumawala si Apo Kaluman at binaliktad ang sitwasyon. Dinakma niya ang paa ng matanda at hinampas sa lupa. Napaigtad ang matanda pero hindi sumusuko ang diwa nito. Biglang tumayo ang matanda. Hinihingal. Hawak ang dibdib. Muli itong sumalakay at hinawakan niya ang dibdib ni Apo Kaluman. Binigkas ang pangalang hindi binabanggit. Sa pagbigkas, sinabayan ito ng matanda ng pag-uusal upang mahugot ang kanyang kaluluwa. Nahila ito ni Lolo Berto. Nahila ang kaluluwa ng kalaban. Humandusay sa lupa ang katawan ni Apo na nasa anyo pa rin ng aswang. Bumagsak si Lolo Berto sa tuhod. Tahimik na humiwalay ang mga dating kasama. Umatras ang mga natira. Lumapit naman ang 3 gabunan upang alalayan ang matanda. Nasaksihan ni Ismael ang lahat. At sa umagang sumunod, pinili niya ang sariling landas. Hindi niya tinanggap ang pamana. Hindi niya tinanggap ang pagiging aswang. Lumapit siya kay Lolo Berto at yumakap ng maigpit. Nasaan yung tao na ang matanda? Maraming salamat po, pero uuwi na ako. Tumango si Lolo Berto. May lungkot at kapayapaan sa mga mata. Yan ang tamang piliin. At hinding-hindi ko ipapasa sa iyo ang sumpang ito. Tatapusin ko sa aking sarili ang sumpang matagal nang nakakapit sa ating angkada. Ang tatay mo ay walang dugo ng pagiging gabunan. Bumalik si Ismael sa syudad. Nag-aral, nabuhay at naging normal. Tuwing gabi, kapag tahimik ang lungsod, alam niyang may mga gabi na hindi dapat alalahanin sapagkat may isang gabunan na piniling tumigil upang ang isang bata ay makapiling ang liwanag. Paminsan-minsan, binibisita ni Ismael ang kanyang lolo kasama ang mga magulang. Alam nila sa kanilang sarili kung gaanong kalaking responsibilidad ang tinapos ni Lolo Berto. Binigyan niya ng kakayahan ang bawat nilalang. Binigyan niya ng kakayahang pumili. Hindi upang mamuhay sa dahas, hindi upang mamuhay sa sapilitang pag-utos, kundi upang mabuhay ng malaya kahit ikaw ay may lahi na isang gabunan. Top 5 items na kailangan mo sa Lika Merchandise ngayong 2026. Simulan natin kaagad sa number 1. Number 1, Gunita Bracelet for Good Health Bracelet. Yung energy and vibration na ina-attract ng ating Gunita Bracelet ay nakakatulong sa pagpapaganda ng kalusugan. Laging tandaan mga kabayan, para saan ang ating mga swerte, kayamanan, kung hindi maganda ang ating kalusugan. Kung ang priority mo ay magandang kalusugan, energy and vibration na ina-attract, dito ka sa ating Gunita Bracelets. Number 2, ang ating Gintong Gabay o Gabay Medallion Ethnic Version. Pareho lamang ng bisa to mga kabayan, sa designs lamang siya nagkaiba. Ito Gintong Gabay, ito naman ethnic yung approach. Ang bisa nito mga kabayan ay pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance. Kung nangangailangan ka ng swerte at gabay sa 4 na aspeto ng buhay ngayon 2026, kung kailangan mo ng guidance sa araw-araw ngayon 2026, dito ka sa top 1 necklace natin, ang Gabay Medallion Pangkalahatan. Pili ka na lang ng designs kabayan. Number 3, syempre hindi mawawala ang depensa spiritual mga kabayan. Meron tayong kalusugan
at gabay sa araw-araw, pero kailangan din natin ng depensa espiritual. Kontra sa lahat ng negative energy, kontra kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog, o kahit anong masamang uri ng sumpa. Ito ang Maracuyo bracelets, mga kabayan. Nandito din yung tinatawag nating rebuelta or sumbalik. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibabalik doon sa taong nagbigay. Kaya sobrang trending ng ating Maracuyo. May 4 na kulay kang pagpipilian. Pwede tong lava na may gintong San Benito, pwede tong white na may gintong San Benito, pwede tong brown na ethnic version at black na ethnic version. Pili ka na lang, kabayan ko. Number 4, gintong palay money amulet. Ito bagay na bagay itong coin na to, mga kabayan, para sa mga tao na ayaw naman na nagsusuot ng kung ano-ano. Baliktaran ng simbolo, ang bisa nito ay pampaswerte sa pera, for dreams manifestation, kung may mga kahilingan ka na gustong matupad ngayong 2026, for abundance and for prosperity. Sobrang simple lang nito, iipit mo lang siya sa wallet mo, dalhin mo lang palagi, ilagay mo sa gabay po lang tela pouch, basta dala-dala mo. Let it work for you, kabayan. Gintong palay, money amulet. At syempre, mga kabayan ko, ang panglima, hindi mawawala ang kaluban de pampaamo. Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo. Kung feeling mo nasa toxic environment ka, kabayan, ikaw lagi yung napapag-initan, laging galit yung partner mo, laging galit yung boss mo, laging galit yung mga katrabaho mo, sa'yo lagi sinisisi ang mga bagay-bagay, magkaluban de pampaamo ka. Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo. Bagay din to sa mga nasa sales or sa mga tao na palaging merong kausap para mabilis kayong makapagpalagay ng loob ng taong kausap mo. Sobrang simple lang. Itong kaluban, gawa to ng mga katutubo sa Negros, pero may mga sangkap pa ito sa loob. Dadalin mo lang, kabayan. Let it work for you. Lagay mo sa bag mo, lagay mo sa bulsa mo, basta dala-dala mo lang palagi. Yon ang ating top 5 items na kailangan mo ngayon 2026 sa Lika Merchandise. Kung interesado ka, kabayan, pwede mo i-click yung yellow basket sa baba. Pero if ever na walang yellow basket, i-search mo lang ang shop ng Lika Merchandise. Ingat sa mga scammers.